sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit nilang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dating kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ang buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw, nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay, o inay. Kapatid at minamahal kay Kristo, binabati ko po kayo muli ng isang mapagpalang araw ng pananambahan dito sa Quirino Central United Methodist Church sa paggunita natin ng Araw ng Mga Ina at ika-6 na linggo ng pagkabuhay. Sabi sa mga awit, Kabanata 100, versikulo 2, Maglingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon.
magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Para sa ating panimulang awitin, kantahin natin ang may galak ang buhay sa kanya. Kay Jesus dulog taong sala, kaligtasan ay nasa Kanya, at dalin manghangat mo't pita, matatagpuan mo't witwina. Kay Jesus lapit na, sa Kanya ay laging ligtas ka. Kay Jesus dulog na, may galak ang buhay sa Kanya. Kung nagkasala ka sa buhay, dumulog sa Kanyang paanan. Kay Jesus ay matatagpuan ang ganap na kapatawaran. Kay Jesus lapit na, sa Kanya ay laging ligtas ka. Kay Jesus dulog na, may galak ang buhay sa Kanya. Tayo nga ang tupang nawaglit, na pinaghahanap ng pilit, at nang matagpo ay kay tamis ang awit ng anghel sa langit. Kay Jesus lapit na, sa Kanya ay laging ligtas ka. Kay Jesus dulog na, may galak ang buhay sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at dakilang Diyos, aming Ama na nasa langit, maraming salamat po sa patuloy na buhay na ipinagkakaloob niyo po sa amin. Bagamat pandemic, Panginoon, hindi ito hadlang para may pagpatuloy namin ang aming Sunday worship. Ngayong linggong ito, amin pong ipagdiriwang ang araw ng mga ina. Maraming salamat po sa binigay niyo pong mga ina sa bawat pamilya. Tulungan niyo po ang aming tagapagsalita na siya magpapahayag ngayong araw ng linggo. Pagpalain niyo po siya at sa lahat po ng dumalo sa aming virtual worship. Gabayan niyo po kami mula sa simula hanggang sa matapos ang aming pananambahan. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan upang maging karapat-dapat po kami na tumanggap pa ng maraming pagpapala sa inyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Brothers in the Lord, once again, a blessed and beautiful Sunday. Papasalamat po tayo sa patuloy po na kabutihan at katapatan ng Panginoon para narating po natin itong pangalawang Sunday ng buwan ng Mayo. So I welcome everyone in our virtual worship, the celebration of WCS and 6th Sunday of Easter. At higit sa lahat po, ang ating pong Mother's Day. Sa lahat po ng mga mothers dyan, mothers po, mami, nanay, inay, inang, nanang, nana. Again, from the bottom of our hearts, we greet you, Mother's Day. Welcome to Quirino Central United Methodist Church. Let us greet our birthday celebrators as well as the wedding anniversary today, May 9, si Kagawad Mary Abuan Zapatero. Kagawad, happy birthday po. Si Madam Mabel Domingo Villaroman. Kahit ito po kayo sa Baguio City, inaabot po namin ang pagbati
at panalangin sa inyo. Sa May 10 po, si kapatid Lorena Urani Mangaraay. Yun po sa Canada, happy birthday po. On 11, si kapatid Rochelle Van Ruiz at Micaela Cassandra Reyes. On 13, ni Inang Corazon Pascua de la Peña, happy birthday po. And 15, si Feliz Abram Gulimlim. Kaya sa Middle East po, binabati namin po kayo. Wedding anniversary po natin sa 11, si nakapatid Jose III and Irene Rupak. On 13, Kuyang at Charlie Hill and Hermana Lisa Fe Pagulayan. And 14, si nakapatid, the late Jose, Engineer Jose, and Kagawad Anita Rupak. Sweeter as the years go by. God bless po. Ulitin po namin, in behalf of Quirino Central United Methodist Church, we extend our congratulations for our mothers today as we celebrate. Paalaala ko po, on May 30, 2021, let us celebrate our Harvest Festival Sunday. Ito na nga po yung pang 10th Sunday virtual worship po natin. Kahit ganito po yung sitwasyon natin, patuloy po ang ating pagsisilbi, patuloy po ang namadama po natin ang kabutihan ng Panginoon. Salamat. So lahat po ng mga kapatid po natin, saan man pong parte ng mundo, pagpalain po kayo ng Panginoon sa patuloy pong pakikisa sa gawain na katulad po ng ating pagsamba. Nagpapasalamat po ng ating iglesia. Meron po tayong mga kapatiran sa kanilang katapatan bilang membro ng ating iglesia. Pinagkakalob nila ang kanilang mga offering. And thank you so much for the family of Architect Boyet and Madam Cheryl Salvador for giving their tithes. Sila pang pumunta dito sa church. Thank you, Madam Cheryl. Sa tithes niyo po, 10,000 pesos po. Nagpapasalamat din po tayo sa ating mga nakikiisa o nanonood po ng ating virtual, bagamat hindi po sila member ng Quirino Central United Methodist Church, pero Methodist po sila, doon po sila Ibayong Dagat, member po natin sa ibang churches, pero nagbibigay sila ng kanilang pasasalamat. Salamat po, Ate Rosalie Tupitas. Pagpalain po kayo. Gayun din po, nagpapasalamat po ang ating church, sa ating mga church workers, sa patuloy pong pagbibigay ng mga blessings, mga pagkain po. And we will name Mr. and Mrs. Rogelio L.B. Pascual. Manang, thank you. For the family of Kalawagan and family of Madam Nena Dolor. God bless po. May your tribe increase. Salamat. Let us continue to pray. Yung mga kapatid po natin, na patuloy po na lumalaban sa mga sakit. Si kapatid Noel Dapon, siya po ay nagpositive po ng COVID. And our church, na nagdadalamhati po, and continue to pray for the comfort, for the passing away of our dear mother, Inang Mrs. Victoria Calawagan, kahapon po, May 9 o May 8 po. May the good Lord console and comfort this family. May you find joy, happiness, and blessings as we together serve the Lord for this Sunday. God bless and thank you so much.
isang sanggol hanggang sa paglaki ko. Pag-ibig mo ay di nagbabago, pangangailang ay binigay, suporta't oras inalay, upang kami ay may magandang buhay. Problema at pagod ay di alintana, basta para sa anak ay kaya. Aking inay, pagmamahal mo ay tunay. Aking inay, wala kang kapantay kanino man. Ika'y mahal magpakailanman. Aking inay. Mga pagdisiplina at mga turo at aral, ibinigay upang kami hindi mawalay. Hindi sapat ang salita upang pasalamatan ka sa walang hanggang patnubay. Problema at pagod ay di alintana, basta't para sa anak ay kaya. Aking inay, pagmamahal mo ay tunay. Aking inay, wala kang kapantay kanino man. Ika'y mahal magpakailanman. Aking ina, Aking aking inay, pagmamahal mo ay tunay. Aking inay, wala kang kapantay kanino man. Ika'y mahal magpakailanman. Aking inay, ika'y mahal magpakailanman. Aking inay. We're so blessed today in the celebration of Mother's Day Sunday to our mouthpiece or preacher. Thank you for accepting the task as preacher for this occasion. And it's our joy and privilege to introduce. Kahit po sa kalagitnaan ng pandemya, talagang napakarami pong mga ina dito po sa ating iglesia. Nakakilala po natin, mababait. Pero bukod tangi po ang inang ito. Sa haba po ng kanyang buhay, patuloy po siya na maglilingkod. Ang nanay na ito o ang mother na ito, siya po ay naging huwarang pamilyang Pilipino ng Quirino Province in the search of National Search for Centennial in year 1998. Then, naging outstanding woman of Quirino March 2013. At siya rin po ay binigyan ng Plaque of Recognition bilang dakilang lola
ng bayan ng Cabarrugis 2018. At mahigit na pong more than 40 years serving as barangay kagawad po ng Gundaway, Cabarrugis, Quirino Province. A very generous mother. So brothers and sisters in the Lord, we are so blessed today for our preacher, Nanay Kagawad Honorable Belen Palomo Tagasa Domingo. Salamat po. A blessed day to everybody. I'm very grateful to our Quirino Central United Methodist Church Administrative Pastor, Pastor Albert Natividad, for inviting me to give a message about this very, very important day for the mother. Today is Mother's Day. The pastor has given me verses in which I will start my message to everyone. In Proverbs 27, verse 22, Proverbs chapter 31, verse 10. It says, I will speak it into Tagalog. I will give it in Tagalog. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Isang mabait na babae, sino makakasumpong sapagkat ang kanyang halaga ay higit pa kaysa sa magandang rubis. To start with, as a mother, ano ba ang katangian ng isang mother? A woman cannot be called a mother not until she bear a child. Kailangan ng isang babae ay manganak muna upang maging isang ina. Ano ba ang katangian ng isang ina? Ang isang ina ay kailangang punong-puno ng pagmamahal, pagtitiis, pagsasakripisyo, at pag-ibig una sa lahat sa Panginoon. Diyan mo huhubugin ang iyong anak ang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Pangalawa, ang isang ina ay kailangang magkaroon ng naiibang karakter katulad ng pagiging mabait, mapagtiis, maunawain, mapagmahal, at higit sa lahat, mapagdasal. Diyan natin makikita kung gaano ang paghubog ng ating anak sa pamamagitan ng pagdadasal. Sa aking pagiging ina, uunahin ko ang aking karanasan. Nung ako'y nanganak, kaming mag-asawa ay mahirap lang ang buhay. We don't have higher education. Kaya kami, nabubuhay lang kami kung ano ang makikita namin. Kaya ang isang ina, ako rito ay puno ng pagtitiis, pagtitiyaga, subalit puno ng pagmamahal nang mailwal ko na ang aking mga anak. Ang aking mga anak ay hinubog ko sila sa taimtim na pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Maliliit pang aking mga anak, talagang dinadala ko na sila sa church. What I have inherited from my parents, gusto ko ibigay ko rin sa aking mga anak. Kasi may paniniwala ako na kung anong itinanim mo sa kaisipan ng isang bata ay dadalhin niya hanggang sa siya'y tumanda. Kaya nung ako'y kasalukuyan nagpapalaki ng mga anak, mga kapatid, dahil sa kahirapan ng buhay, ang buhay naming mag-asawa ay napabatay lamang sa aming kinikita, sa aming nahahanapan. Kaya hindi man sapat ang aming kinikita na buhay, binuhay ko ang aking anak ng marangal at disenteng pamumuhay. Kaya yun nga ang sabi ko, ang ina kailangan mapagdasal.
Kasi ang buhay, uumpisahan mo sa pagdarasal upang sa ganun lahat ng iyong pangangailangan ay ibatay mo sa iyong pananalig sa Panginoon. Ang Panginoon ay hindi ako pinabayaan bilang isang ina, bilang isang mapagtiis at mapagtiyagang ina. Unang-una, nung nasa elementary ang aking mga anak, talagang sila ay binusog ko sa pangaral. Ang bata kasi, habang bata, ay busugin mo sila sa magagandang turo sa pangaral at akayin mo sila sa Panginoon. Una mong ituro sa kanila ang pag-ibig at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nung lumalaki na sila, andyan sila talaga. They are churchgoers, attending every Sunday. Kasi yun ang namulatan ko sa aking mga magulang. Nung kami bata pa, talagang every Sunday, kahit gaano kalayo ang kapilya, ang church, kahit 1 kilometro, nilalakad lang namin yan. Kasi nung araw wala naman tricycle. Nandun kami sa Manila, from Bambang, nilalakad namin yan, going to Knox Memorial Church. Doon kami dinadala ng tatay ko mula sa umaga ng linggo. Ulila na kami noon, maaga kaming naulila. Kaya kami lang ang namamahay with our father. Hindi long run, sa maiksing kwento, nag-asawa ang tatay ko, nagkaroon kami ng stepmother. Siyempre, alam naman ninyo, pag may stepmother, hindi maganda ang mga relasyon, kaya kaming magkapatid ay nagkawatak-watak. Ganun pa man, hindi kami napariwara dahil sa mabuting kamay naman kami napunta. Nung ako'y maging dalaga na, marami akong naging karanasan at yun ang paniwala ko. Hanggang sa ngayon, yun ang aking paniwala. Sinubaybayan ako at iginaid ako ng Panginoon kasi marami akong nasubukan na karanasan na hindi ka ibig-ibig. Subalit nalampasan ko yun at eto na ako ngayon. Eto na ako ngayon. Nung nag-aaral na, nung ako'y nag-asawa na, nakatagpo naman ako ng asawa na mataimtim din ang kanyang pananalig sa Panginoon katulad kong Methodist. Sa Methodist Church kami kinasal. Yun ang sabi ko nga, kailangan ang isang babae at isang lalaki hindi dapat magsama kung walang sakrimento ng Panginoon. Doon kami nagsimula. Nung ako'y magkaanak na, yan mga anak ko na, talagang hinubog ko sila sa pananalig sa Panginoon. Dinadala namin silang mag-asawa sa church. Talagang tinuturo namin kung paano ang magsilbi sa Panginoon. Hanggang sa sila'y nag-aral na ng college, high school muna, college. Lahat ng pagtitiis ay ginagawa ng isang ina. Siyempre, sa hirap ng buhay, kailangan maiksi ang pisi pagtiyagaan mo. Ang aking mga anak ay hinubog ko talaga sa pangaral. Busugin mo sila sa pangaral. Kaya sila hanggang sa lumaki, dinala nila yun. Istorya ko sa inyo ang aking mga karanasan bilang isang ina na punong-puno ng pagtitiis at pagtitiyaga. Ang mga anak ko, I have 7 children, 4 boys and 3 girls. At alam naman ninyo kung paano. Isa lamang akong wala akong mataas na pinag-aralan. Tapos lang ako ng high school. Subalit, mataas ang pangarap namin ng aking asawa na kailangan ang mga anak namin ay makatapos ng pag-aaral. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng taimtim na pagdarasal at guidance ng Panginoon, nakatapos ang aking mga anak. Lahat sila, I have 7 children, nakatapos sila lahat ng kanilang mga kurso. Lagi kong pinapangaral sa kanila nung kasalukuyan silang nag-aaral. Napagbutihin nila ang pag-aaral. Kahit na mamalimos ako, ay gagawin ko basta makatapos lang sila ng pag-aaral. Kasi pag makatapos na sila ng pag-aaral, sa kanila na lahat yun. Sinasabi ko sa inyo na ang isa ay dapat na maging mapagmahal. Marami akong karanasan kung saan na pinakita ko sa mga anak ko ang aking pagmamahal sa kanila. Nung kasalukuyan sila nag-aaral sa college, they are 3, nagsabay-sabay sila sa Bayumbong, sa SMC. Doon, pag panahon ng examination, sasara ko yung tindahan ko dahil may tindahan ako. Punta ako ng Bayumbong,
pagmamalengke ko, pagluluto ko sila, paglalaba ko sila, hanggang sa sila ay nagre-review. Doon ko pinakikita ang care ko sa kanila at pagmamahal. Hindi ko sila hinahayaang magtrabaho during the time of the review. Kaya siguro ang mga anak ko natandaan nila ang mga bagay na yon sa kanilang pagtanda, sa kanilang pagdadala ng pamilya, dinala rin nila yon sa kanilang mga anak hanggang sa ngayon. And I know na lahat ng tinuro ko sa kanila nung sila ay mga bata ay dinala nila rin sa kanilang mga anak. Kaya ang experience ko mga kapatid, nababatay lang talaga sa pagdarasal. Pray without ceasing. Lahat ng aking buhay ay talagang isinandig ko ang aking buhay sa Panginoon na nandyan siyang lagi. That is my belief. Nandyan siya lagi sa aking tabi na ilaalagaan niya ako. Basta if you are sincere, diba? Dapat maging tapat ka sa Kanya. Lagi mo siyang aalalahanin. Lagi kang magdarasal at maglingkod ka sa Kanya. Even the smallest thing na kaya mong ipagsilbi sa Panginoon ay gawin mo. Hindi lamang nababatay sa salapi ang pagsisilbi sa Panginoon. Kung ano ang meron kang talento ay ipaglingkod mo sa Panginoon. And your time, you give your time to the Lord. Budget your time. Ako mga kapatid, isa rin akong busy ina. Kasi kung di ako magbibisi, wala kaming kakainin, wala kaming taltalon, wala kaming kabuhayan, wala kaming kayamanan. Nababatay lang ang buhay namin sa nahahanapan namin. Kaya I'm always busy. But I also give my time, I budget my time for the Lord. Yun nga sinasabi ko mga kapatid, na yung mula Lunes hanggang Sabado ay kukuha tayo amin ti oras din. Mapanan tayo dyan negosyo tayo, mapan tayo agpasyar, mapan tayo ag shopping, amin kadagidi adda pang shopping na. Ngim de jay aldaw ti Domingo, iyukul tayo kini Apo Diyos. Isirbi tayo kini Apo Diyos. That is my motto, mga kapatid. Kaya ako, 50 years na ako dito sa Gundaway. When we started going to this church, marigrig-rig pa lang ti bulbulo ito'y idi, diding ti church, daga pa lang ti flooring na, nagitatugaw, inaanay ang mga upuan, pero da kami ito'y nga prepare sa worship. Mano nga pastor nagnaak ito'y, ado nga pastorin. Hala siguro nga, baka umabot sa nga pulo nga pastor napadasak ito'y last ni Pastor Natividad. Kaya mga kapatid, huwag tayong magsawa ng panalangin at pakikipag-communicate sa Panginoon dahil hindi niya tayo pababayaan. Ako, mga kapatid, to tell you the truth, I'm 85 years old, but I always think of the Lord. Siya lang ang aking pinaka-sandigan sa buhay na ito. I'm all alone living in my house kasi mga anak ko may kanya-kanya ng buhay. But I trust the Lord na nandito siya lagi sa tabi ko, hindi niya ako pinababayaan. May isa akong karanasan na masasabi mo na ang isang ina ay matyaga, maabilidad, at yun ay talagang punong-puno ng care, pagmamahal para sa anak, kaya nagawa ko ang ganun. Nung ang aking anak na engineer, kasi hindi namin kaya ang magpaaral, sabay-sabay 3 in college, meron siyang scholarship. Yung scholarship na yon, mga kapatid, pupunta ako sa Maynila. Nung panahon na yon na talagang ang hirap talaga ng buhay namin, ang baon-baon ko lang pupunta sa Maynila ay 150. Dala-dala, nung araw mahalaga pa yon. Dala-dala ko ang mga papeles na dapat kong dalhin sa DepEd. Ang DepEd nung araw ay nasa Aroseros, dun sa Intramuros ba yun? Sa Aroseros, sa Met Post Office. Pag nakarating ako doon, pipila ka to submit all your papers.
pag it will be your turn, talagang ang hirap, yung lang magbiyahe from Isabela to Manila, ay talagang hirap, walang merienda kasi 150 lang ang pera ko. Yan. Pagdating mo ng Maynila, sagpat ka na naman sa jeep. Ako mga kapatid, ang lakas ng loob ko noon, kasalukuyan ako, I don't know if I'm already 50 on my 50s that time. Kasi college na nga si Henry, yung anak kong engineer. Ilan silang college noon? Tatlo ba silang sabay-sabay, sunod-sunod. Punta ako ng Manila, ganyan. Pagdating ko ng Aroseros, pipila ka na naman, isubmit mo yung mga papeles. Makita mo ang file ng papeles ay halos isang 1 feet ang taas ng or more. Ang taas ng papeles sa entire Philippines. Kasabit na mga papeles for approval, dadalhin mo yon sa PNB, yung mga papeles na yon. Kumustahin mo pag maghihintay ka, andun yung papel mo sa ilalim. Ganong oras ka maghihintay doon, kulang ang maghapon. Kaya ako nakabantay na ganyan. Pag naramdaman kong Ilocano, ito ang natandaan ko, naramdaman kong Ilocano yung clerk na nag-aayos ng mga papel. Lumapit ako, sabi ko, nagmakaawa ako. Ma'am, sabi kong ganyan, pwede po ba hugutin nyo na yung papel ng anak ko, unahin na po ninyo ako. Kasi taga Isabela po ako, wala akong tutulugan dito sa Manila. Kundi ko po mayayari itong papers ng anak ko ngayon para mo na pong awaman. Automatic. Nanap niya yung papel ng anak ko, kinuha niya. Kaya mga kapatid, yun nga ang sinasabi ko, ang isang ina ay maabilidad. Hanapin mo kung saan ka makakaginhawa. Naisip ko yun talaga. Naisip ko kaagad nung narinig kong nag-Ilocano yung clerk. Lumapit na ako. Sinabi ko sa kanya, parang awa mo na ma'am, sabi kong ganyan, taga Isabela po ako, wala po akong tutulugan dito sa Manila kung di ko po mayayari yan, papeles ko yan. Automatic. Hinigot niya yung, kaya yun ang sinasabi ko mga kapatid, na kailangan ng isang ina ay maabilidad, makaisip ng mga remedyo, kung paano. Dahil yun sa pagmamahal mo sa anak mo, upang sa ganun ay matapos niya ang kanyang kurso. Kasi wala kaming kaya para itustos sa kanyang pag-aaral. Kaya mga kapatid, munti akong nasagasaan. Marami akong istorya. Munti akong nasagasaan sa Cubao. Pagmamadali ko ng paglakad, nilalakad ko lang yan. Pagpunta ko sa terminal ng mga sasakyan, pupunta sa bahay ng kapatid ko dahil wala na akong pamasahing uuwi. Gabi na, punta ako sa ate ko. Madilim na, ang sasabihin ng ate ko, ang lakas daw ng loob ko. Lumalakad akong mag-isa, gabi na. Ganyang katyaga, yun nga kailangan ng isang ina ay matyaga. Ganyang katyaga ang isang ina. Kasi yun nga, lalakarin ko pa ang mga papeles, punta ka sa PNB, sa Escolta. Nilalakad ko lang yun mga kapatid. From Aroseros to Escolta, dadaan ka sa Jonesville, alakarin mo yun. Pagdating mo na naman sa PNB sa Escolta, nung araw sa Escolta pa, ang PNB. Maghihintay ka na naman ng pila. Pag nagtanong na naman yung clerk na naman, tatanungin na naman niya kung bakit bumaba ang grades ng anak ko. Mangangatwiran ka na naman para i-approve niya. Ang katwiran ko noon, kasi ma'am, yung anak ko po may hika. Totoo naman, sinumpong po ng hika. Napaka-terror po nung kanyang professor. Kaya po ganyan bumaba ang kanyang grade. I-approve na naman. Kaya yun ang sabi ko, maabilidad, matyaga ang isang ina. Gawa ng paraan upang sa ganun ay maipagpatuloy lahat ang pangangailangan ng isang anak. Ganyang katyaga ang isang ina. Pag pumupunta po ako ng Maynila, nilalakad ko yung mga papeles na yan. Malakas pa ako noon, siguro I'm on my 50s. Kahit tumatakbo ang Marikina bus, lulundagin ko po yan, sasakay na ako kasi sa traffic hindi pwedeng patay-patay. Nagagawa ko po ang lahat ng iyan para noon ay maidala ko ng maayos yung pangangailangan ng anak ko. To tell you the truth,
Sorry, apologize to my husband. Hindi po nakikialam ang aking asawa sa problema ng aking mga anak hanggang sa pag-aasawa, sa kanilang pag-aasawa. Ako po ang namamanhikan. Wala pong tiyaga ang asawa ko na makipag-usap. Pero ako po, matyaga ako, mapagrason ako. Irarasonan ko kung ba't hindi ko kayang ibigay yung ganon sa araw ng kanilang pagkakasal. Ganun po katyaga ang isang ina. Ganun po kadami ang aking naging tiyaga sa aking mga anak. Ang tatay po nila, Vera de los Buenos, namatay na po ang tatay niya. But I always told my children, that their father is a very good provider. Kaya nakaraos po kami, hindi kami nakaramdam ng gutom. Hindi kami nakaranas ng gutom kahit na I have 7 children, mahirap lang ang buhay. Wala kaming lupain, wala kaming kabuhayan, wala kaming pero nakaraos kami. Yun ay dahil sa pananalig sa Panginoon, pananampalat. That is my belief. Pray without ceasing. Kaya yung anak ko po sa Baguio, si Mabel, on her age this time, ayan po si Pastor, witness po siya. Yung anak ko na yun po, pag mayroon pang problema, mayroon siyang tatawag po sa akin yun. Nay, pray for that, pray for this. Kaya po siya dito, pag siya kay Pastor, she always give her thanksgiving. Kaya yun nga ang sabi ko mga kapatid, every now and then, kailangan nagbibigay tayo ng thanksgiving sa ating Panginoon. Lalong-lalo na sa mga okasyon na nalalaan natin, kung hindi ang Panginoon, hindi tayo makakarating sa ganyan. Kaya paulit-ulit ko pong sinasabi, ang pagmamahal natin sa Panginoon ay huwag nating putulin. Dahil ang Panginoon naman po, kahit nagkasala tayo, nagkamali, siya ay mapagpatawad. Siya ay mapagmahal ng Panginoon. Yun nga, God is love. Kaya huwag tayong bibitaw kapag sa Lord kay Lord. Lalong lihit sa oras na ito ng pandemya. Yun lang po ang isa sa aking karanasan ng pagtitiyaga, pag-aaruga, pagmamahal sa mga anak. Kasi kung anong nakita nila, ay siya rin nilang ipamumuhay, siya rin nilang ipadadama sa kanilang mga anak. Ngayon, pamilyado na lahat ng mga anak, maliban sa isa, ay napakaswerte rin po naman nila lahat. Kasi, yun nga ang sabi ko, kung ano ang puno, ay siyang bunga. Di po ba? Kung anong natamasa nila nung maliliit sila, mga bata pa, kung anong nakamulatan nila, siya rin nilang ipamulat sa pamilya nila. Kaya, for me, I consider my family, we are all blessed. That's why I'm telling them, we are all blessed, so we should be a blessing to others. This COVID, yung sinasabi nila na virus, alam ninyo ang panlaban lang sa virus, mga kapatid, ay kailangan lang tayo na mag-concentrate lagi sa buhay natin. Una sa lahat para sa Panginoon. Andyan tayong tumawag lagi sa Kanya. And my belief, mga kapatid, ever since from the beginning, nung mula sa aking pagkabata, pagkakaroon ko ng isip, marami akong naranasan, nahirap, mga pagsubok, pero nalampasan ko lahat yun. Kaya ang paniwala ko, mga kapatid, ang Panginoon ay nandito sa tabi ko, siya ang nag-aalaga sa akin, kahit wala ako, kahit isang pamilya ko sa tabi ko ngayong mga oras na ito, mga araw, mga panahon na ito, ang paniwala ko, to tell you the truth, nandyan si God sa tabi ko. Siya ang nag-aalaga sa akin. Kaya ang COVID-19 na sinasabi na salot na nandito sa atin, ay malalabanan natin lahat ito, mga kapatid, sa pamamagitan ng pagdarasal. Always commune with the Lord. Tawagan mo siya parati, andyan siya sa tabi mo, hindi kanya pababayaan. Pangalawa, you should practice discipline. Number 2 yan sa akin, discipline. Sumunod ka sa lahat ng mga ordinansa, mga utos ng ating pamahalaan, ng ating mga namumuno. Diba? Yung protocols, sundin natin.
Kaya hindi natin maputol-putol ito, hindi natin mapuksa itong virus na ito, mga kapatid, dahil umiiral pa sa atin ang katigasan ng ulo. Yung sarili nating kaalaman, karunungan. Kaya mga kapatid, this is the time na mag-isip tayo. Commune with the Lord always. Siya lang ang ating siya ang ating panlaban, ang Panginoon. Pangalawa lang ang gamot, mga kapatid. Pangalawa ang gamot, una sa lahat ang Panginoon. Pangatlo yung discipline na tinatawag natin. Sumunod tayo sa panuntunan ng pamahalaan natin na yung mga protocols sundin natin. Yung ating hygiene, yung ating health. Kaya ang pagyamanin natin. Kasi tayo mga kapatid, nakakalimutan na natin ang mga bagay na yan. Sapagkat marami tayong iniisip. Kung baga mga kapatid, pardon me if I'm wrong, yung kamunduhan, nandyan tayo sa mga pasyalan, mga mall, mga ganyan-ganyan, kahit bawal na ang gathering, ginagawa pa rin natin. Kaya hindi maputol-putol ang COVID. Mga kapatid, ang iiwan ko sa inyong salita sa araw na ito na Mother's Day, which is a very important day for all the mothers na katulad ko, na biniyayaan ng Panginoon ng 7 anak. They are all professionals, and one of them is a judge. At lahat sila ay may pamilya na. I have 30 grandchildren and 10 to be great-grandchildren kasi 2 apo ko ang on the way ngayon. Kaya I'm very much blessed kasi I have a very big family. When we get together, sana maputol na ito para meron na naman kaming reunion. We are the most happy family na alam ko kasi andyan kami, nakatutok kami, nakatingala kami sa Panginoon. We always give thanks. Yun ang ugaling pinamulat ko sa aking mga anak. Whatever happens to you, be it good, be it bad, always give thanks to the Lord. Kasi ang lahat ng pagsubok ay bigay rin ng Panginoon na kaya nating lampasan. Kung tayo ay may mataimtim na pananalig sa Panginoon, may pagmamahal tayo sa Panginoon, hindi niya tayo babayaan. Me, to tell you the truth, ang paniwala ko. Kaya nabubuhay ako ng 85 years na ako ngayon. Malakas pa rin ako. Salamat sa Panginoon, di ako tinatabla ng COVID. Kasi andyan lang ang aking isip. Nakatutok lang sa Panginoon. Siyang inaasahan kong nandito sa tabi ko. Kaya may iwang kong salita, mga kapatid. At ang isang nanay ay kailangang punong-puno ng pag-ibig, pagmamahal, pagtitiyaga, maabilidad, at punong-puno ng pananalig at pagmamahal sa Panginoon. Yun lamang po. Good day, good morning, and Happy Mother's Day. Para po sa ating mga handog, maaari po natin itong ibigay via GCash o dito sa ating kapilit. Sa ating pangwakas na awitin, kantahin natin ang Dakila Kainay bilang paggunita natin sa araw ng mga ina. Mula nang isilang
aming pagtulong. Nagbabantay kapag lumuluha ang mahal mong sanggol, ika'y dumaraman. Dakila kainay ko sa akin, uliran at dapat mahalin. Pag ika'y nawalay sa aking piling, ano ang gagawin? Ang yaman ay di kailangan kung wala ka o aking inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay, dakila ka, inay. Sa mundong ibabaw, wala kang kapantay, dakila ka, inay. Our dear brothers and sisters in the Lord, mga ka-faith po ng Quirino Central UMC, mga kaibigan, mga kakilala po, saan man pong sulok ng mundo, we keep on praying. Keep on imploring to the Lord. Patuloy po tayo na manalangin. Manalangin po tayo. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataon na muli ikaw amin pong napapurihan, nadakila at napasalamatan, kung saan patuloy pong aming pagsaba sa inyo ng Espiritu at katotohanan. Salamat sa napakabiyaya, napakayamang mensahe na naipahayag sa bawat isa sa amin at sa buong mundo. Salamat po sa buhay ni Nanay Belen, Tagasa Domingo. Tunay po na isang ehemplo na makakilala at makarinig sa Kanya. Indeed, she's a blessing of the church here, the community, and her family, and around the world. Thank you, Lord, sa patuloy pong pagtawag sa mga nanay na katulad nila. Nagpapasalamat din po kami sa buhay ng mga beautiful women ng aming iglesia. Salamat po saan man sila ngayon, patuloy pong pagpalain ang kanilang buhay. Patuloy na maging matatag sa kanilang pananampalataya sa inyo sa gitna po ng ganitong sitwasyon ng aming buhay. Patuloy po kami nagpapasalamat din po sa aming pong mga kamembro, mga kakilala at kaibigan na nagtatrabaho po sa ibayong dagat. Alam po namin na nasabik na rin silang makauwi at makapiling sa kanilang mga pamilya. Pero may mga hadlang katulad po ng pandemyang ito. Lord, thank you so much dahil alam po namin na di po sila pinapabayaan. Pagpus, patuloy pong pinangungunahan. Dalangin po namin nawa yung presensya ng manguna sa kanila. Sa aming mga anak, sa patuloy nilang pag-aaral, pagtatrabaho at paghahanap po ng trabaho, pangunahan niyo po at pagpalain po ng kagalingan, karunungan at pag-unawa. Salamat din po sa mga walang kapagurang mga magulang, mga kapatid na kung saan patuloy na tumutugon sa mga pangailangang pinansya, material ng aming mga anak sa kanilang pag-aaral. Salamat po. Nagpapatuloy po aming pasalamat o Diyos sa iyong mga pagpapala sa bawat isa sa amin. Ibang mga forma ng mga blessings, nagpapasalamat po kami. Dalangin po namin o Diyos na tugunin niyo po ang aming pangangailangan sa pang-araw-araw. Papasalamat din po kami at mga kapatiran
na patuloy po sila na binibigay ang kanilang mga kaloob, tanda at kapahayagan ng kanilang kabutihan sa inyo, Panginoon, at pagkilala na may Diyos na hindi po nagkukulang. Pagpalaan niyo po ang mga kapatid na ito para patuloy po na matugunan ang pangailangan ng iglesia sa pagmiministeryo, sa mga programa at mga proyekto. Nagpapasalamat kami sa inyo, Panginoon. Dalangin po namin sa oras na ito, may mga kapatid po namin na kung saan patuloy po silang nakipaglaban sa sakit ng COVID. Si kapatid po namin na Noel Dapon, na-confine po sa ospital. Nawa yung mapagpalang kamay, aming Panginoong Hesukristo, hipuin niyo po at gagaling at makapag-recover po. Sampu ng aming panalangin, O Diyos. Higit sa lahat, sa bansa po ng India at Nepal, kung saan nandun na po yung epicenter ng COVID na yan. Marami na pong namatay, nawalan po ng buhay. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po ang iba't ibang bansa, ang ating gobyerno, mga medical personnel, frontliners po namin sa pagsugpo ng number 1 public enemy namin. Para Panginoon, patuloy po kami na kawaan sa gitna ng ganitong mga pagsubok sa buhay. Nalulungkot din po ang bawat sa amin ng aming iglesia sa pagpanaw ng isang ina, si Madam Mrs. Victoria Calawagan. Dalangin namin ang pamilya niyang naiwan, former Captain ng Zamora, ni Mr. Leo Calawagan, 10 ng kanilang mga anak at kapamilya, Panginoon. Sa panahon ng kanilang pagdadalamhati, hipuin niyo po at nawa yung banal na Espiritu ang patuloy na manguna sa kanila. Salamat po at patatagin niyo po ang kanilang pananampalataya. Panginoon, nagsusumamo po kami sa napakiinit na panahon. Alam po namin na napakaraming sakit na maramama po namin at marami pong mga paghihirap sa panahon na ito. Lord, we trust in you. Lord the God, whom we trust, whom we put our faith. Guide us, lead us, Almighty God. Patawad po sa aming makasalanan para karapat-dapat po kami na humingi na yung pagpapala at pangunguna po. I-bless nyo rin po yung mga kapatid po namin na nakikisa sa aming virtual, saan mang sulok o ibang bansa, lugar, ano po ang ginagawa ng Panginoon. Kung ano po yung kanila mga panalangin sa oras na ito, pakinggan po, Panginoon, tingin po at sagutin po, tugunin pong mga ito para patuloy na matatagpo kami sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon. Muli nagpapasalamat po kami sa oras na ito. Ito pong samot na langin namin sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at pagligtas. Amen. Amen. And now, brothers, sisters in the Lord, receive the blessings of Almighty God, our Father, our Savior, and our Lord Jesus Christ, and the communion of the fellowship, now and forevermore. Amen and amen.